Just go ahead, Ted. Just go ahead to my response. 2 minutes. Okay, doon sa tanong sa Maguindanao Massacre, meron na tatlong response. Isang immediate, isang short-term, at isang structural. Sa immediate, nabanggit na rin mga iba, kailangan po dapat hulihin na ang lahat na kilalang nakisama po sa massacre sa Mindanao. Number 2, kasama rin doon sa immediate, i-dismantle po yung mga private armies na kasama doon. Ang amin news po sa Maguindanao, kasi nanggaling po ako roon mga 10 days before the massacre, itong massacre po nito ay hindi ito siya exceptional. Marami nang pinapatay rin po, hindi lang si Empatuan, may mga other clans po nagpapatayin doon. Pumutok lang po ito dahil sa skill ng massacre. So therefore, dapat po i-dismantle ang lahat ng mga private armies na nag-umiiral po sa Maguindanao. At ito na po yung short term, hindi lang po sa Maguindanao, all other areas po sa Pilipinas. Meron pong correlation ang mga private armies sa poverty level ng province. Halimbawa po, matindi rin po ang private armies sa Masbate at ibang mga probinsya na maraming mahihirap po. Therefore po, dapat natin, especially for this coming elections, i-dismantle itong mga private armies, bring to justice yung massacre na, hindi lang sa Maguindanao, and including also sa past. And at the same time po, gawin natin ang lahat na magagawa natin to reduce poverty sa ARM, especially. Ang ARM po is the poorest region in the Philippines. Halos double yung poverty rate sa ARM. Kailangan po natin mahinto ito, ang poverty rate dito, bigyan sila ng sapat na pagkataon para sumama po sa ibang probinsya ng Pilipinas upang po mahinto ang incentive para magkaroon sumama sa private armies. Salamat. Ginoong Estrada, would you like to rebut or go ahead sa inyong 2 minutong sagot sa ating katanungan? Hindi ko 1 minute. Would you like to rebut? Go ahead. Ang masasabi ko dyan dahil sa aking karanasan bilang naging Pangulo, datandang kung mabuti, 2 buwan pa lang ako bilang Pangulo, yung kasulukuyang Governor Empatuan yan, dinala sa Malacanang yan, ang nagdala pa, Congressman pa ngayon, si Congressman Diggs de Langalen, na mayroong mga proposal sa akin na nakita kong hindi makakabuti at masama intention, kaya pinauwi ko na lang, sabi ko wala akong panahon. Sa maling salita, hindi maaaring konsuntihin ito dahil ang utak nito ay utak warlordism. Kailanman hindi ako maaaring pumayag sa anumang lugar na magkaroon ng warlord. Sapagkat naniniwala ko na malakas ang ating gobyerno na kailangan ipatubad ang batas. So, anong nangyayari, nakikita ko sa karanasan ko, yung mga rekomendasyon ni Governor Empatuan, yung binibigyan ng armas na military ay yung mga CAPGO. Sorry, sir. Your time is up. Mr. Perlas, please. 30 seconds. Okay. Actually, hindi naman nabatal yung binanggit ni former President Estrada. Actually, binigyan lang diin ang mga sagot. Sabi ko nga kinapos ako ng panahon. Sabi ko, yung mga CAPGO, kaya nagkakaroon ng private army, yung mga CAPGO, ang pumipili din yung governor. At yan ang binibigyan ng armas ng military, na hindi dapat. Kung panahon ko, hindi pwede yun. So, dapat nga i-dismantle. So, mga kapamilya, ito na po ang 2 minutes ni Ginoong Estrada at pagkatapos niya maaari pong mag-rebut si Ginoong Teodoro. Sir, you have 2 minutes. Mr. Estrada. 2 minutes ka pa sir. 2 minutes pa kayo. Sir, you now have 2 minutes. Ako ba? Kinuha niyo ang inyong 1 minuto para umano ay i-rebut. Pero ika nga po ni Ginoong Perlas, hindi kayo nag-rebut kundi sumusog sa kanyang mga binabanggit. Now you have 2 minutes at mamahari po mag-rebut po sa inyo. Sige, ulit mo ulit yung tanong. Kanina, inulit mo rin. Apo. Yes, sir. Ating pong ulitin ang tanong. Kung kayo po ang Pangulo at Commander-in-Chief, ano ang inyong unang 3 bagay na ipag-uutos tungkol sa Maguindanao Massacre? Kung ako po Pangulo, hindi maaaring mangyari yun. Katulad nga na sinabi ko, hindi ko kukonsentin ang mga warlord sa aking pamamahala. Kaya po hindi mangyayari yun.
Pangalawa, nakita niyo naman ang ginawa ko sa Mindanao. Hindi, yung mga warlord, malilit lang yan. Pero nakita niyo, we have been negotiating with the MILF, but I believe that the government must negotiate in a position of strength. And I put it to the mind of the soldiers that there's only one flag, one armed forces of the Philippines, and one government, period. We have to impose our own laws in our own land. If we cannot do that, we have a weak government. Kaya sabi ko, yung mga nangyaring massacre na yan, hindi maaaring mangyari sa akin. At kung nangyari sa akin yan, wala pang 12 hours, arestado lahat yan. You have 1 more minute, sir. I will use the full force of the law against them. Walang kid club at talagang nobody's above the law. At talaga kung ano ginawa nila doon, marahil dapat yun yung gawin sa kanila. To give justice to the victims. Tapos na po kayo? Tapos na. Thank you, Mr. Estrada. At ngayon po, si Ginoong Teodoro, you may rebut, Mr. Estrada. Just take the 2 minutes. Okay, mga kaibigan, si Ginoong Gibo Teodoro. 2 minutes, sir. Ako po isang-ayon naman sa mga prescriptions nila. Wala namang kung masama at mabuti naman lahat ng pakay nila sa pagsulbar ng krimen at to prevent a recurrence of the same. Pero paano natin patutuparin yan? Diyan, mahirap. Pag actual na gawaan na. For example, dismantle private armed groups. Madaling sabihin. Pero saan ka kukuha ng sundalo? Dahil ang sundalo natin, 120,000 lamang for 90 million Filipinos and 7,107 islands with 34,000 kilometers of coastline. Saan tayo kukuha ng sundalo? 0.6% lang ng GDP ang ginugugol natin sa national defense at sa kapulisan. Napakaliit ng budget. Kaya napakadaling sabihin pero napakahirap gawin kung hindi natin palakihin ang puwersa natin sa kapulisan at kasundaluhan. Kaya po tayo nagkakaproblema. Ito ay genre o species o anyo ng krimen. At ang pinakamagandang solusyon sa krimen ay prevention. Papaano? Increased authority visibility, whether police or military. Kailangan dagdag na sundalo at police. New York City lamang, 40,000 na ang pulis. Dito sa Pilipinas, for 90 million Filipinos, 150,000 lamang ang pulis, 130,000. No deterrence, no visibility. Lalong-lalo na sa mga probinsya na malalayo ang mga pook. 20 lang ang pulis sa isang munisipyo, kalawak-lawak. Yan po ang problema. Kailangan natin gumugol o maglaan ng husto o wastong resources upang mapara ito. Ngayon, sa usapin ng ampatuan, hindi ko naman sasabihin ang kailangan gawin kung hindi ano na nagawa. Kailangan the legal process and full force of the law. Sangayon po ako kay Presidente Erap, kahit sino pang tamaan, kailangan ipataw yan. At na naman, ang buhay ko, inialay ko na naman para dyan.